Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Paano mo tinatanggap ang mga taong dumarating sa buhay mo? Minsan kausap ko ang aking kakilala. Sabi niya, Brad, ang hirap pakisamahan itong asawa ko. Kasi ang asawa niya isang foreigner. Sabi niya, ang hirap pakisamahan, ibang ugali. At lagi siyang, kung hindi tahimik, lagi siyang nagmumura, laging galit. Pagka magkasama kami ay talagang ang hirap, masakit magsalita. Anong ginagawa mo? Sabi ko. Wala akong magawa kundi magdasal na lang. Yun ang alam kong pinakamadaling gawin, ang magdasal, manahimik. Sabi ko, sa tingin ko yung asawa mo ay pinadala ng Diyos din para ikaw ay makarating sa langit. Gagamitin ng Diyos ang asawa mo para ikaw ay makarating sa langit. Kasi napapadasal ka eh. Ikaw ay napapalapit sa Diyos. Ikaw ay kumakapit sa Diyos. Minsan ang panalangin natin, minsan ang hihingin natin, Lord, tulungan mo kong mahalin ang aking asawa. Pero bakit magpapadala ang Diyos, papayagan ng Diyos ang isang asawang mahirap mahalin? Dahil ang gusto ng Diyos sa atin ay matuto tayong magmahal. Hindi lang yon. Kung minsan gusto nating gumaling, bakit kung minsan hindi tayo gumagaling? Ang gusto ng Diyos, tayo ay matutong magtiwala sa Diyos at matutong umasa sa Diyos. Kapatid, dito natin makikita na ang Diyos ay gumagamit din ng mga ordinaryong tao. Gumagamit ng mga taong mahihina, hindi perpekto. Mga taong bigla na lang darating sa buhay mo. Kaya nga, ang tanong dito ay tinitignan ng Diyos kung paano natin sila tinatanggap sa buhay natin. Kung tinitignan natin na sila ay mga padala ng Diyos, ay siguradong tayo ay makakatanggap ng biyaya. Mararanasan natin ang biyaya ng Diyos. Dahil sa Ebanghelyo ngayon, sinabi niya, kung sino man ang tumatanggap sa mga pinapadala ko, ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Kapatid, napakaganda ng Ebanghelyo ngayon. Unang-una, yung paano natin tanggapin yung mga taong dumarating sa buhay natin. Pangalawa, ay pag tinatanggap natin ang mga pinapadala ng Diyos, wala tayong pinipili, ibig sabihin, bukas yung ating loob lagi na para bang sabi natin, Lord, ikaw ba yan? Pag tinatanggap natin ang ibang tao na padala ng Diyos, na siya mismo ang nandun sa katauhan niya, ng taong dumarating sa atin, ay isang uri ng pananampalataya. Pinapakita lang natin sa Diyos na ang pananampalataya natin ay ganun na lamang katindi, ganun na lamang kalalim ang pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya kapatid, ito ang pagnilayan natin ngayong araw na ito. Napakaganda ng Ebanghelyo na tingnan natin ang puso natin kung paano tayo tumatanggap, hindi lang sa ibang tao, sa mga kapitbahay siguro natin, sa mga katrabaho natin, sa mga kapamilya natin, sa anak natin, sa asawa natin, sa mga kapatid natin, o sino man na padala ng Diyos sa atin lahat para sa ating magdadala doon sa presensya ng Diyos. Kapatid, ganito tayo kamahal ng Diyos, ganito kakamahal ng Diyos. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media, gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news araw-araw ang social media. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. God bless. God is good.